Hindi mo kailangan ng six-figure salary para umasenso. Maraming Pinoy, kahit hindi kalakihan ng sahod, nakakaipot at secured kasi marunong sila sa pera at financially smart. Alam kong gusto mo ring baguhin ang buhay mo. Kaya ngayon, tutulungan kitang ayusin ang finances at buhay mo in just 6 months. Step by step, buwan-buwan, para madali mong masundan. At sa dulo ng video, makikita mo kung gaano kasimple pero ka-powerful ang plan na to. Kaya huwag mong i-skip ang video, lalo na yung month 4, kasi doon magsisimula ang sikreto ng mga mayayaman. Tara na, simulan natin. Month 1, kamustahin ang bulsa or financial check-up. Alam mo ba yung feeling na masaya kapag sweldo, pero takot kang buksan yung bank app kasi baka wala ng laman yung bank account mo? Ayaw mong harapin yung katotohanan na maggastos ka at ayaw mong malaman kung saan mo ginastos ang pera mo. Yan ang tinatawag kong "huwag mo ko gulatin syndrome." My friend, ang unang step para baguhin ang buhay mo, harapin mo ang totoo. Gawin mo to. Ilista lahat ng pumapasok at lumalabas sa pera mo. Ito yung tinatawag nating 4 cores. Una ay ang income. Ito yung sweldo mo o yung kita mo sa mga side hustles o sa mga racket mo. Pangalawa, expenses. Make a detailed list ng mga gastos tulad ng kuryente, renta or mortgage, pamasahe at groceries. Pangatlo ay ang iyong mga utang. Kung may credit card bill ka, utang kay Aling Nena sa tindahan, o may utang ka sa 5-6, ilista mo lahat yan. Pang-apat naman ay ang fun money. Ito na yung favorite part natin. This is the money to make ourselves happy. Tulad ng GrabFood, pang-add to cart sa Shopee, ML Diamonds. Kapag ginawa mo to, makikita mo ng malinaw kung saan talaga napupunta ang income mo. At madalas, dito mo rin mapapansin na malaking parte pala ang napupunta sa non-essentials. Tulad ng unused subscriptions o luho na akala mo maliit lang pero lumalaki pag pinagsama-sama. And believe me, kung gagawin mo to, magugulat ka sa mga bagay na hindi mo inaakala na umuubos ng pera mo. Yan ang goal natin for month 1, clarity. Tandaan, hindi mo maaayos ang hindi mo alam. Kaya nga, knowledge is power. At ngayong aware ka na sa problema, pwede na nating ayusin yan. Pero teka, huwag ka pa magse-celebrate kasi kahit alam mo na ang pinagkakagastusan mo, kung wala kang safety net, isang emergency lang, balik zero ka. At yan ang gagawin natin sa susunod na buwan. Month 2, gumawa ng safety net or emergency fund. Ngayong alam mo na kung saan napupunta ang pera mo, oras na para gumawa ng unan. Hindi unan para pantulog, kundi emergency fund. Target mo, ipunin ng isang buwan ng fundamental expenses mo. Kung gastos mo ay 50,000 pesos kada buwan, yan ang goal mo. At tandaan kaibigan, ito yung pera na hindi gagalawin. Kaya nga emergency fund pang life and death situations lang. Hindi pambili ng bagong iPhone. At hindi rin emergency yung nakalimutan mo mag-ipon para makabili ng anniversary gift para sa asawa mo. Well, pwede mo maituturing na life and death yon kasi baka magalit si Mrs. Pero you get my point, right? Basta wag mong galawin yung pera na to, okay? So paano natin maiipon ang ating emergency fund? Eto gawin mo, lutong bahay muna kesa GrabFood. Cancel subscriptions na hindi nagagamit. Bawas sa add to cart para hindi ubos sahod. Iwas muna sa mga non-essentials. Isipin mo, hindi ka nagtitipid, bumibili ka ng peace of mind. Ang sarap matulog na alam mong kahit mawalan ka ng trabaho, may 1 month kang panggastos habang naghahanap ng bagong pagkakakitaan. Pwedeng panibagong trabaho o maliit na negosyo tulad ng ihaw-ihaw. Kung di kaya ipunin in 1 month, pwedeng ispread sa 2 to 3 months pero wag mo masyadong patagalin ang pag-iipon. As soon as possible, gusto natin makaipon ka agad. Mas mabilis mo mabuild, mas mabilis ka makakawala sa paycheck to paycheck stress. Pero teka, paano kung may utang ka pa? Diyan papasok ang mas exciting at mas mahirap na part. Yan ang month 3. Month 3, sugpuin ang utang. Palakihin ang safety net. Eto na, kalaban nating lahat. Utang. Ang utang parang ex. Mahirap iwan pero kailangan kung gusto mong makamove on. Anong gagawin natin? Step 1, ilista lahat ng utang mo. Step 2, unahin bayaran yung mga pinakamataas na interest. Usually, OLA or credit card yan. Yung ganitong klaseng utang, para kang nagtatanim ng mangga pero ang bunga, puro fees dahil sa utang. Kaya para mabawasan ang babayaran, dapat mong unahin bayaran ng mga ito. Step 3, tuloy-tuloy ang bayad kada buwan kahit maliit, basta consistent.
Kasabay nito, dagdagan ng emergency fund hanggang makover nito ang iyong 2 to 3 months expenses. Kasi anong silbi ng walang utang kung isang hospital bill lang, balik utang ka ulit. Pero ito exciting part. Once nabawasan mo na utang mo at may ipon ka na, pwede ka na magsimula magtanim ng kayamanan. Yan ang month 4 at dito nagsisimula ang sikreto ng mga mayayaman. Month 4, magtanim para umani or investing basics. Sabi ng iba, mag-i-invest ako pag mayaman na ako. My friend, yan ang biggest mistake ng marami sa atin. Bakit? Kasi kung tatanungin mo yung mga mayayaman, kaya sila yumayaman kasi nag-invest sila. Hindi sila naging milyonaryo overnight. Nagsimula sila sa maliit hanggang sa lumaki ng lumaki dahil sa compounding interest. Parang halaman yan. Itanim mo ngayon, diligan mo araw-araw at alagaan mo. After 10 to 15 years, hindi mo namamalayan, puno na pala, may bunga pa. At tandaan, hindi kailangan milyon agad ang puhunan. Kahit 1 to 2,000 per month, basta consistent ka, lalaki rin yan. Ito mga pwede mong simulan. Pag-ibig MP2, safe, tax-free dividends pa, SSS Swiss Plus, dagdag sa retirement fund mo, mutual funds o UITF, beginner-friendly, kahit maliit lang ang invest mo sa una, pwedeng-pwede. Maliit na negosyo, sari-sari store, ukay-ukay, online selling, hindi kailangan milyon ng kapital, basta may diskarte ka. Ang sikreto dito, long-term mindset. Habang ikaw nagtatrabaho araw-araw, yung pera mo nagtatrabaho rin. Tulog ka man, pero kumikita ka pa rin. Pero teka, kahit mag-invest ka, kung kulang pa rin ang kita mo, mabagal pa rin ang progress. Dito na papasok ang tunay na game changer sa next month. Month 5, palaguin ang kita through side hustles and skills. Kung minimum wage lang ang kita mo, kahit gaano kakatipid, laging bitin. Siyempre kung ang kita mo nasa 10,000 per month, tapos ibabawas pa ang rent, bills, pagkain, ano na lang matitira for savings and investment. Kaya ang next level, increase your income. Ito ang options mo. 1. Negotiate a raise. Kung deserve mo naman at may solid track record ka, kausapin mo si boss. Tandaan, madalas 3 to 4% lang binibigay na increase kada taon. Parang pambawi lang sa inflation. Kaya kung hindi match ang sahod sa skills mo, huwag kang matakot maghanap ng ibang kumpanya. Minsan nga, biglang magbibigay ng counter offer yung employer para lang magstay ka. Kung walang counter offer, jump ship na. 2. Side hustle. Gamitin mo ang free time mo after work. Pwede kang mag-freelance, maging virtual assistant, scriptwriter, video editor. Kung mahilig ka magluto o mag-bake, try selling food sa mga office mates mo. Masarap na, mas mura pa kesa sa Grab. Yan yung mini-negosyo opportunity na pwedeng lumaki. Free content creation. Ang daming Pinoy ang umasenso sa pag-vlog. Yes, I understand, hindi lahat kumikita agad, pero walang mawawala kung susubukan mo. Example na lang itong channel namin. Nakakapag-share ako ng financial tips, at the same time, kumikita rin through YouTube. It's a win-win for all of us. Kahit extra 3,000 to 5,000 lang per month, malaking tulong na yan. Pero ito ang sikreto, huwag mong gagastusin yan sa luho. Dapat diretso sa ipon at investment. Malay mo, yung side hustle mo, siya ang maging main income mo at maging dahilan para makaalis ka sa 9 to 5 na trabaho. But still, my friends, kahit lumaki ang income mo, kung sabog pa rin ang sistema mo, sayang din. Kaya sa month 6, ipapakita ko ang ultimate hack para hindi ka na bumalik sa zero. Month 6, ayusin ang sistema or automation and review. Ito na ang secret weapon ng mayayaman. Automation. Gawin mo automatic ang lahat. Una, bills payment para iwas penalty at late fees. Pangalawa, savings. Dapat naka-auto debit sa MP2 o bank account mo. Pangatlo, fund money. Dapat may hiwalay na account para dito. Kapag naubos na, stop. Huwag mong gagalawin ang pera para sa bills at savings. Bakit natin to kailangan gawin? Kasi kung manual, minsan gagawin mo, minsan hindi. O worse, makakalimot ka. Pero kung automatic, kahit busy ka, steady pa rin ang progress mo. At least once a month, review your money and expenses. May dagdag ba sa income? Pwede bang taasan ko ang ilagay ko sa aking investment? Adjust as life changes. After 6 months, imagine, may emergency fund ka, nabawasan utang mo, nagsimula ka na mag-invest, at may system na gumagana kahit hindi mo tinututukan araw-araw. Ang gaan sa pakiramdam, di ba? 6 months lang ang sakripisyo.
Kapalit ay habang buhay na bawas sa stress. Kaibigan, yan ang 6-month plan para baguhin ang finances mo. Hindi instant, pero kung gagawin mo consistently, mararamdaman mo ang gaan ng buhay. Tandaan, ang tunay na yaman hindi lang pera, kundi peace of mind na dala ng tamang diskarte. Kung handa ka ng simulan ng 6-month plan na to para baguhin ang finances mo, i-comment mo ng malakas na yes sa baba. Sama-sama nating ayusin ang future mo.